ng bayan. Katunying Cherry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, September 9. 10 pala. 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos ibinida na naging mabunga ang 3 araw niyang state visit sa Cambodia. Meralco, may bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Mga ebidensya laban kay Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva inilatag ng isang dating DPWH engineer sa pagdinig ng House Infracom. Pangulong Marcos ipinagtanggol si Speaker Romualdez, duda na sangkot nito sa anomalya sa flood control project. Dating DPWH engineer Bryce Hernandez na ilipat na sa Campo Crame. Isa pang substandard flood control project sa Oriental Mindoro na booking ng DPWH ipinatigil ni Secretary Vince Dizon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng mga balita. Masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na naging mabunga ang 3 araw niyang state visit sa Cambodia. Sa kanyang video arrival statement, sinabi ng Pangulo na 5 bagong business deals ang kanyang bitbit sa pagbabalik sa bansa, kabilang ang may kinalaman sa sektor ng aviation, logistics at MSMEs. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na 3 kasunduan din ang naselyuhan ng Pilipinas sa Cambodia na may kinalaman sa cooperation on higher education, air connectivity, and transnational crime. Kasama rin sa misyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia ang pagpapalakas sa paglaban sa mga kriminal gamit ang teknolohiya at i-update ang kasunduang bilateral upang mas madaling makatugon sa mga isyong pangseguridad na kinakaharap ng rehiyon. I have returned from my state visit to Cambodia, where I had a constructive exchange with, amongst others, Acting Head of State and Senate President Hun Sen on advancing our bilateral relations across key sectors and fora. I also met with Prime Minister Han Manet, and we underscored the mutual regard that we place on our close bilateral and multilateral cooperation. Si Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:07 na ng umaga na imbag gabigat kada kayo amin na po. Agning kayon, gising na. Inaasahan ang mas mababang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan dahil sa mas malakas na piso. Ayon kay Josal Dariaga, ang may-ari ng Meralco, ang inaasahang pagbaba sa generation charge sa ibunsod ng paglakas ng piso na nakaapekto sa gastos ng mga supplier ng Meralco na dollar-denominated. Ang generation charge ay karaniwang nagkakahalaga ng higit 50% ng buwan ng singil ng kuryente.
Nagsara ang piso sa 57.13 per dollar noong August 29. Lumakas ng halos 1.19 mula sa 58.32 sa pagtatapos ng July ayon sa reference exchange rate ng Bankers Association of the Philippines. At Thank you. ngayon bumaba pa ay Bumaba pa. mas tumaas pa ang piso, kumpatsero. Magkano? 56.98. Ayun! Ay, tumawid na pala. Tumawid na. Sige, lakasan mo lang piso. 56.98 per dollar. Sabi naman ng mga OFW siguro, wag naman. Yun ang hirap sa sitwasyon natin, ano? Alas 6:09 ang ating oras. Mahupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na mo, gising na. Naglatag ng mga ebidensya si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nag-uugnay kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga kickback sa flood control project sa Bulacan. Sa kanyang pagharap sa House Infra Committee, nasa 30% SOP ang inilalaan daw po para kina Estrada at Villanueva na may kabuuang 955 million pesos mula sa halaga ng proyekto. 30%. Yung kay Diskaya ay hanggang 25%. Mas malaki pala ere. Ha? Ano ba ere, mother? Galing dun sa isang project lang? May kabuuan daw na 955 million pesos na halaga ng proyekto. Bilang suporta sa kanyang testimonya, ipinakita ni Hernandez ang larawan ng mga nakasalansang cash. Oo nga, nakita natin ito kahapon. Meron ba tayo nun, mother? Pwede ba natin ipakita? Yung ipinakita niya sa Kongreso. Oo. Kutakot-takot na pera, no? Nakasalansan sa lamesa. Kaya sa nga, opisina ba nila yan? sa ano daw, sa opisina nila sa Bulacan, kumbatsero. Ayan, no? Ayan, no? Ay, Tingnan mo grabe nga yung pera naman, no? na yan. Parang Parang Bangko Sentral ng Pilipinas yun yan eh. Parang Central Bank. Oo. At may hiwa-hiwalay na dyan, no? Mukhang doon sa isang picture, May nagtatabi na. pinagparti-partihan na. Ito yung isang picture ay nakasalansan pang magkakasama. Ito siguro yung sinasabi ni Ma'am, ano pangalan nun? Sally. Sally Santos. Hindi ba kahon-kahon yun? Oo, na dinadala daw Na niya dyan. dinadala. At kinumpirma din ni Bryce yun na may ganun nga daw. dinadala na magkano yung isang pagkakataon? 250 million? Oo. Ito siguro, ganun yun. Ano? Itong yung ganyang karami na ganyan yan. ba karami ito, 50 million? Malamang nga, ano? Oo. Ayun, sa hirap nila ng pagbibilang, may bottled water pa ron, no? Napagod siguro. Napagod. Nag-break, Hindi, ano? pero anong ebidensya na ibinigay sa mga ibinibigay sa kanila na may nagdadala ng cash dun sa kanila. Hindi, na pang SOP. Na pang SOP, yan ang sinasabi kahapon ni Bryce. Hindi, pero yung ang tanong ko doon, kasi sabi natin naglatag na ebidensya laban kay Senador. Anong ebidensya nila diyan? Yung pera, yung pinapakita lang yung pera. May ebidensyang pera, pero yung ibinigay kay... walang ganun. Ayun, Walang kasi ebidensyang iba yun ganun. Baka naman ito pera ni Bryce to. Oo. Pinicturean niya yung pera niya. Kaya nga. Yung connection, yun ang gusto nating makita. Yung direktang... may ebidensya ba? Halimbawa, meron bang may picture, inaabot ni... may turnover. Wala yun. Yun ang tanong Dito, natin. pinakita lang niya. Tapos, may mga sumunod pa, bukod dyan sa picture, yung conversation. Yung May kinalaman sa text. Okay. Ang larawang nakasalansang cash nakuha sa Bulacan, first in the district. Ito raw po yung nangyari nung pagitan ng 2022 at 2023. Mr. Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang perang yan? Hindi, sorry. Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita nyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So,
Ayun, naputol na doon. Oh. Hindi ko na monitor yan kumbatsero, pasensya ka na at ako'y nasa seminar kahapon. Hindi ko rin napansin na mabuti kung paano ang pagkakaatado. Pero ang sumunod dyan, pinakita na niya yung mga text, mga screenshot ng Ngayon, nakita ko sa Facebook, inilakihan ko, sinum out ko pa nga eh. Sinum out mo. Pero dun sa zoom out, wala naman ako nakitang, papadala ko na pera dyan ha. Wala naman ako nakitang ganun. Walang ganun. Basta't ang isa pang ini-establish niya doon, may nag-uusap. may nag-uusap at hindi totoo yung sinasabi ni Henry Alcantara, yung boss niya. Yung boss ko, sabi niya. Ninong pa yata niya yan. Ninong. Magninong pa yan. Na hindi magkakilala. Na hindi raw magkakilala. Sabi kasi ni Henry Alcantara, hindi sila Magkaibigan. Hindi sila close ni Senator Jinggoy. Yung screenshot para kanino yun? Hindi ba para kay Joel naman yun? Hindi malinaw sa akin. Basta't ang sinasabi niya, dumarating ang mga pera doon, inaatado nila at may binibigyan sila. Galing ang karamihan na nagdadala, yun nga, yung babae ng Sims, taga Sims. Si Sims, Alas 6:14 na ng umaga, maupay ng aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Madalas na biktima ng name dropping ang mga opisyal ng pamahalaan at marami ang nagpapapicture sa mga opisyal. Ito po ang reaksyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakadawit ng pangalan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa flood control project. Ayon sa Pangulo, sakali man totoo ang aligasyong totoong may problema, pero sa ngayon tanging aligasyon pa lamang ang mga isiniwalat ng mag-asawang Diskaya. All of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw na nagpa-approve nito. Sasabihin ko, hindi, wala akong alam dyan. Ano naman nila yan? Ninaname drop lahat. Magpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yan, malapit sa akin. Yun. Hindi, totoo na. Valid yun sinasabi ng maraming Pangulo ganyan. Hindi, katulad ngayon, yung bang, dati may picture si Speaker Martin Romualdez kasama si Tito Soto. Sabihin ngayon, magkasabot si Tito Soto sa si Martin Romualdez. Ganun po yun. Pagka mga, wala pong, dati, nung araw, pag sinabi nung nung grupong bread, na if picture paints 1,000 words. Ngayon kasi ang dami nang nagpapapicture. Di ba? Katulad sa atin si Senator Jinggoy, di ba? Sinasabi ni na hindi sila close ni Henry Alcantara. Biglang nagpakita rin ng picture si Bryce. Magkasama sa isang birthday si Senator Jinggoy tsaka si Henry Alcantara. Pero walang ibig sabihin din yun. Sa atin lang kumbatsero. Minsan pag may lumapit sa atin, pag nagpa-picture tayo, parang magkaibigan tayo nung... Kaya sabi sa akin, ito pala, buti lang naalala ko. Sabi sa akin ng isang kaibigan kong nasa intelligence. Sabi niya, Brad, pagka magpapapicture ka, huwag kang tumitingin doon sa lente ng camera kung hindi mo naman ka-close yung pinapapicture mo. Bakit ka ako? Para ma-establish na hindi kayo talaga close. Alam mo, tumingin ka sa kabilang puluhan ng camera. O kaya lumayo yung tingin mo ng konti doon sa... ganun ba? May ganun palang strategy. Kasi nga, may pagkakataon kong batyero, ginagamit din kahit na nung mga nagpapapicture sa atin yun eh. Sabihin, ito, magka-close kami nito. Pinapunta ako ni Katunying dito. O pinapunta ako ni Jerry Baha dito. Yung pala, ganun ang technique ha. So kapag hindi ka nakatingin sa camera, hindi kayo close. Meron ka na-establish, meron ka daw na-establish. Sabi lang naman sa akin siyempre may psychology yan. Pwede nga siguro. May psychology. Hanap nga ako ng picture na hindi ka nakatingin sa camera. Kapag tayo pa naman kumbatsero. Hindi, ako kumbatsero, hindi ko sinusunod yun eh. Hindi ko nasusunod yun. Kasi sa akin, magpapapicture sa iyo yung tao. Pumayag ka na kasi. Lumapit sa iyo yung tao. Katunying,
nanonood po ako nung programa ninyo ni Jerry Bahan ng Dos. Ganun po ba? Taga saan po ba kayo? Taga Kalumpit, Bulacan o kayo? Pwede ho bang magpa-picture? Kami ho, lagi yun. Picture. Akbayan mo pa nga. Parang kayo matagal na magkakilala. Pwede siguro kapag stolen. Yung stolen. Kunwari stolen. Hindi kayo titingin sa camera. Meron tama. talagang ganun. Kaya yung sinasabi ng Pangulo na yun na yung picture, Marami yun. Maraming gumagawa picture. niyan. At hindi lang yun. Ang totoo nun, yung sample natin kung Bachero, ay halimbawa sa restaurant o sa restaurant. Pero yung halimbawa, umattend ka ng party, common. May common friends kayo. Yun. Halimbawa, sample natin to si yung pinakita ni Bryce. Halimbawa, ang Birthday ni Senator Jinggoy. Katakot-takot. Ako nakapunta na nga ako minsan sa isang birthday. Yung bang may mga tao doon. May tao nga doon, kagalit ko palibasa, nagkakita kami doon. Alam nga namang hindi naman ako katulad no iba na iiwasan. Lalo kung lalapitan. Sino ba yan? Senador ba yan? Hindi, yun lang po ang gusto lang naming bigyan ng context yung sinasabi ng Pangulo. Tsaka yung sinasabi ng Pangulo na sabi ng Pangulo, sabi nito, ganito raw. Nako, maraming ang ganyan. Marami. Ngayon nga, nakakalito na At dyan lang sa Malacanang, at dito lang sa pangyayaring ito, marami siguradong may mga ganyang pangyayari na may mga nagsingid dyan at sinabi, para kay ganito to. Para kay Pangulo ito. Para Sinabi kay mo Pangulo pa. ito. Ayan. Sinabi mo pa. At yung nangyari. Alam ng mga taga-customs yan. Kaya nga sabi ni BBM, yung nangyari kay Speaker, baka ganun din ang nangyari. Pero ang matindi nito, ang gumamit kay Speaker, congressman din. Close ba sila? Si Speaker ba at si Congressman Mark Rillo. Marvin Rillo ay close? Mukhang wala pang malinaw na may sagot na ba doon si Speaker, Mother? Tungkol doon sa parte na yon. Mula doon sa sinabi ni Diskaya. Mula sa sinabi ni Diskaya, general yung denial ni Speaker. Kaya kahapon sa House, niliwanag niya yon ni Curly Diskaya na hindi niya wala siyang direct interaction with the Speaker at puro ginagamit ng yung name drop yung pangalan niya. Samantala, ito pala yun. Naunahan na natin. Alas 6:21 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Ito na ho yung sinasabi namin. Itinanggi ng contractor na si Curly Diskaya na may transaksyon siya kay House Speaker Martin Romualdez at maging kay Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co kaugnay sa mga flood control at infrastructure projects. Ito ang nilinaw ni Diskaya matapos itong mabanggit ang pangalan ni na Romualdez at Co sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Gate nito, wala siyang direktang ugnayan sa mga nasabing mambabatas at nabanggit lang sa kanya ang pangalan ng mga ito ng isang nakikipag-usap sa kanya. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or yung ibang salita para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Si Curly Diskaya. Alas 6:22 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Nasa custody na ng PNP si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Sinabi ni Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca, nangangamba si Hernandez sa kanyang buhay kaya inilipat ito sa Camp Crame, isinailalim sa medical exam at nasa maayos na kondisyon. Paglilinaw naman ni Aplasca, kahit nasa PNP headquarters ang ex-DPWH official, dadaan sa Senado ang mga imbitasyon para sa kanya
gaya ng pagharap sa mga hearing. Kailangan sumunod din si Hernandez sa mga patakaran ng piitan gaya ng visiting hours. Temporarily, the personnel from Sergeant Town will be relieved of the duty. But since we are the primary detaining authority, all invitations or anything about his detention will be cleared first with the Senate, particularly the Blue Ribbon Committee. He was examined by the PNP doctors. Kumusta sa resulta ng exam? Okay naman. Ang tinig ni General Aplaska. Alas 6:24 ang ating oras. Susunod! Tito Bo! Nako, meron daw personal na ininspeksyong flood control project sa Mindoro. Itong si Secretary Vince Dizon. Ayan. Ano-ano kaya mga nakita niya? At ang Bureau of Customs ay meron na raw aksyon ngayon sa mga sasakyan ng mga diskaya. Ano kaya ito? Ayan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:24. Magsulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Handa ka na ba? ACS Millones 2025 Grand Draw na! Aba, may chance kang manalo ng 300,000 o 600,000 o 1 million pesos plus. Aha! Meron ka pang free concert. Talaga naman, Kailan ano? ba free concert? September 20, yan po'y araw daw po ng Sabado, alas 2 ng hapon with live performances ng 1621, John Rex, Yara at Laika Gayranod. Meron pang papremyo sa mga swertong manunood. Kaya tara na sa Aliw Theater sa September 20, alas 2 ng hapon. ACS Millones Grand Draw na! Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:29. Sa ilan pa nating mga balita na dismaya si DPWH Secretary Vince Dizon sa inabutang substandard at palpak na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa kanyang pag-inspeksyon, natuklasan ni Dizon na sira agad ang proyekto kahit wala pang isang taon mula nang ito ay matapos. Nagsagawa si Dizon ng pag-inspeksyon sa flood control project sa barangay Tagumpay, Nauhan. Batay na rin sa direktiba ng Pangulo na bisitahin at alamin ang mga ghost flood control projects kabilang ang mga proyektong substandard. Lalong nagalit ang kalihim ng matuklasan na 3 metro lang ang lalim ng flood control imbis na 12 meters. Engineer Tony Nanggel, dapat daw ito ilan? 12 meters tulad ng nakasaad sa plano. Bukod sa substandard, ang 1.5 kilometers na proyekto sa Nauhan, nabatid din na tila pinaghati-hati rin sa 7 bahagi ang isang proyekto upang magkaroon ng iba't ibang contractors na dapat sana ay isang bidding lamang. Ayun. Chinap-chap. Meron lang tayong concern dito, kumbachero, katulad nito, yung tuloy-tuloy na yung mga nagsasalita kung sino-sino, ano? Paano yung mga ongoing projects? May gumagawa pa kaya? Yun na. Kaya nga, di ba, yun nga tinanong ko kay Secretary Vince Dizon nung nakaraan. Sabi niya hindi pwedeng matigil Yun nga, paano kung puro mga disoriented na yung mga yan, kapag mukhang ang pinatigil ay yung sisimulan pa lang. O kaya yung nasa bidding process pa lang. Pero yung mga ongoing na,
paano yung mga ongoing Ghost. hindi, yung mga ongoing sila din yung Yun mga na nga. nai-involve dito. Yun na nga, 'di ba? Merong ongoing projects ng involved yung mga binlacklist na Oo. ng DPWH mismo. Saka kumbachero, ang problema pa dito kapag ka ikaw nakasama ka doon sa top 15. Di ba may report na narinig ako kay Kuya Angel na merong outstanding pa yung performance. Nabanggit pa nga yung nagbigay kay Chis Yung pangalan nun? Center Point? Yung anong apelyido nun? Basta yun. Nasa house kahapon. Basta Lubiano. Lubiano, Lubiano. tama. Di ba report ni Kuya Angel kahapon, mataas ang rating nun, maganda ang performance. Kaya lang, ang problema lang niya, na nasangkot siya, nasangkot yung kumpanya nila dahil sa campaign donation. Paano yun? Katulad doon, paano ka makapagtatrabaho? Baka kumain lang, hindi mo kayang makakain kapag ka Talaga. nailamp ka doon sa mga mandarambong kayo. Kaya nga, kasama Hindi ba? talaga. Hindi ba? Oo. Meron niyang kahapon nabanggit sa house pinakita yung picture, yung pumping station na ongoing yung construction. Di ba may mga nasa gilid na gano'n sa picture, may mga nasa gilid na para mga sheet pile na mga kinakalawang. Nakausap ko yung gumagawa nun Sabi ko, kung ba yun? Sheet pile? Hindi, sabi niya Katunying, yun sheet pile na hindi naman parte nung project. Para lang daw maawat yung tubig sa pagragasan gano'n sa project. Pero hindi siya parte, para bang mga temporary structure. Yung mga sheet piles na siguro mga luma, mga nagamit na nila, nilalagay. Kaya katulad nun, kumbachero, pag ang tingin sa'yo ng tao, pagka gumagawa ka ng flood control project, kung matino ka naman, walang yaka pa rin. Wala, damay na lahat yan. Ayun ang problema. Mga DPWH, ipinagbawal na daw po ang pagsusuot ng uniforme. Ayan. Dahil sa kapagka nasa construction ka, o kaya nakita ka ng mga tao. Bansagan na sila, na-generalize na sila na silang lahat ay samkot sa katiwalian. Ay, nako. Dahil lang sa iilang bugok. May mga bugok talaga kasi. Sino ba? Ako na ba? Kumpiyansa ang Pangulong Ferdinand Marcos na kayang i-sustain ang zero balance billing program na ipinatutupad ng kanyang administrasyon sa mga ospital ng DOH. Sa BBM Podcast, sinabi ng Pangulo may isip siya gaya ng isang negosyante at hindi siya gagawa ng isang bagay na hindi kayang masustain tulad din ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Punto pa ng Presidente, kahit pa malaki ang gasto sa programa, basta para naman ito sa kalusugan ng taong bayan, kaya itong masustain. Yes. I don't do anything that I cannot sustain. Alam mo, may isip akong negosyante. It has to be self-sustaining. Otherwise, it doesn't work. So kaya ng budget natin? Ba't mo magagawin? Kasi sa ang tao, they'll come to depend on a service. And then after 5 years, 10 years, whatever, you'll take it away from them. Diba? What's the point of that? Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:34 ang ating oras. Mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Magsasagawa ng press conference ngayong araw ang Bureau of Customs kaugnay sa mga manoy smuggled na mamahaling sasakyan ng Pamilya Diskaya. Isasagawa ang press conference sa Bureau of Customs South Harbor ngayong alas 10:30 ng umaga. Umaabot na sa 31 luxury cars na pagpamayari ng Pamilya Diskaya ang nasa kustodiya na ng BOC matapos nilang voluntaryong isuko ito sa ahensya sa gitna ng kontrobersya. Kabilang sa mga sasakyan ang mga sumusunod: Mercedes-Benz, Land Rover, Range Rover LWB, Land Rover Defender, Cadillac Escalade, Ford Bronco, BMW X5, Jaguar F-Pace, Porsche Cayenne, Volvo X90, Land Rover, Range Rover Evoque. At ito daw Quicksand. Uy, may kumunoy pa pala ron. ATV Quicksand. ATV. Merong Yukon Denali, yung GMC, at ATV Gray. O yung Rolls Royce. Yung payong. Hindi na nabanggit dito. Yung may payong. Dapat sama yung payong. Tsaka yung Gently. Bentley pala, Bentley.
Wala. Baka may nakabili na. Naalala ko yung Denali ba na yung malaki? Malaki o yung mahaba. Naalala ko nung minsang umuwi ako sa atin sa Amerika. Nakadali ka ba? Nangyari ko nakadinali ka ba? Nag-advance booking ako ng saka rental. Pagdating ko dun sa desk, sabi niya wala na raw wala nang yung hinihiram ko, ang hinihiram ko Wala na yung may payong. yung available, ang available kasi yung ang hinihiram ko kasi yung Dodge na caravan ba yon, parang basta pamilya. maraming lalagay na maleta may lalagay na maleta. Sabi wala na ang meron dito niya yung Denali. Sabi ko baka malaki ba yan? Hindi, pareho na rin ang rate kasi yan ang available. Pambihira, kompleto Lasenggo pala yan. Bakit Lasenggo? Kung makainom ng gasolina pala. Totoo yan. Ay, grabe. Malakas yun. Grabe. Pero Malakas ang ganda nung sasakyan. Sobrang ganda nung... Malaki yan. Malaki. Parang lumalaki din yung katawan. Sabi ko, hanip pang lumamo ng gasolina. Yan yung pag ikaw ang magmamaneho niya, bubuksan mo yung bintana, tapos ilalabas mo yung... Nakapangalong baba. Hawak mo yung baba mong ginagawa. Kaya pala hinarang ako nung enforcer. Speeding daw ako. Yabang mo, ha? Speeding. Nirentahan mo lang naman yan. Nung pinakita ko nga yung lisensya ko sabi ko, pauwi na ako. Hulihin pa ba ako? Overspeeding. Sabi naman ni Rosel, wag ko muna paalisin. Bakit ang pogi daw ni enforcer? Talaga na. Laki nung Denali na yan. Malaki yan. Ay, nako. Wala na. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Yakult. Nina Jinggoy at Villanueva mula sa halos 1 bilyong pisong halaga ng proyekto kontra baha sa Bulacan. Sinabi ni Hernandez na si Estrada ang nagmaniobra para maglaan ng 355 million pesos mula sa 2023 national budget at si Villanueva naman ay naglaan ng 600 million pesos sa kanyang sa 2025 budget para sa pondo sa unang distrito ng lalawigan ng Bulacan. Sa Senado, may pasabog din si Senate President Pro Tempore Ping Lacson at ibinunyag ang malawakang katiwalian sa DPWH na tinawag niyang Flooded Gates of Hell na nag-uugnay sa mga opisyal at kontratista sa mga ghost at substandard flood control projects, mga pekeng dokumento at maging ang money laundering scheme ng BGC Boys. BGC Hindi po ito Bonifacio Global City Boys, kundi Bulacan Group of Contractors na kinabibilangan ni Bryce Hernandez. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto tol. Umasa ka, 2x2. Hi. Maganda morning.
Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2. Sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Yon. Alin ba ang mas exciting? Ang hearing sa House o hearing sa Senate? Aba, meron ng anong gayong comparison na kumbatsero. Hindi kasali yung privilege speech ni Senator Ping. Yung hearing ng House Tricom at ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. Noong una, doon sa Senado ay may mga inakusahang kongresista. Nang mapunta naman sa Kongreso, senador naman ang nabanggit. Sabi ni Pawian lang no. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang para interpellation to meron daw message sa kanya, text message dun sa abogado ni Diskaya. Na pinagbabantaan daw itong si Diskaya ng congressman na iko-contempt. Iko-contempt kung hindi magsasabi ng pangalan ng senador. Yun naman ang nangyari ngayon. Para bagamat hindi galing kay Diskaya yung mga pangalan. Hindi nga nagsalita si Diskaya. Pero nung una, kaya nga may nagtagal yung pagtatanong ni Congresswoman Laila De Lima. Noong una kasi humihingi ng executive session. At na parang may sasabihin. Nung tinatanong kung meron pa ba, may mga pangalan pa ba, may mga babanggitin pa ba siya. Humihingi ng executive session. Nung kalaunan ay hindi na raw pala. Napanood lang pala niya napapanood lang daw niya executive session. Baka napapanood lang sila Secretary Boying Remulla dito. Sa DZRH. Tsaka si Senator JV. Si Senator JV nga, mother. Subukan natin, makausap natin si Senator JV. Abalahin natin sa pagbibisikleta at kuha tayo ng update ng mga pangyayari diyan sa Senado. Naghamon tuloy itong si Senator Jinggoy Estrada. Lie detector test on public. Aba. Hindi, ang problema nga nito, kumbatsero, laging ang problema. Ano ba ang kwan? Ano ba ang paniniwalaan ng publiko ngayon kapag ito banner story banner story kapag ka po kasi may nabanggit ng pangalan ng senador, kung sino yung naunang nagsalita, yun na ang hirap ng ang hirap bakbakin kahit nasabihin pa ni Jinggoy na hindi, wala ako yan, anong 355 million. Kaya nga, tapos may pinakitang ganyang mga pera, tapos pinakita yung picture. Optics lang, yari na to, mayayari. Kaya nasa defensive position kaagad sila. Tama-tama, andito na. Sino ba? The good one or the bad one? Si Senator Jinggoy. Yung kabiruan yun nga pala, yung mga napanood doon ninyo nun tong mga nakarang hearing, biruan yun nun dalawa. Ni Senator Jinggoy tsaka ni Senator Marcoleta. Yung iba kasi akala nagkapikunan yung dalawa Hindi. Biruan ho ng dalawa yon. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Nasa linya natin si Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy, magandang morning! Si Ka-Jerry at si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying, Ka-Jerry. Good morning. Good morning po. Senator Jinggoy, kumusta po kayo? Nalulungkot ako sa mga ipinahayag ng Bryce Hernandez na dahil pawang kasinungalingan lahat yung mga sinasabi niya rin sa hearing sa mababang kapulungan. Siguro po unahin natin, Senator Jinggoy, bagamat nag-press ko naman kayo kahapon, yung tungkol dun sa allocation, kayo daw po ay nagbaba ng 355 million pesos na proyekto doon sa distrito nila. Totoo po ba yun na meron kayong ibinabang pondo na ganon? Wala akong binababang pondo ganon. At lahat naman makikita rin sa GAA.
No? Walang insertion na ganun. Line item budget yun na makikita sa General Appropriations Act yun. Sa line item, Senator Jinggoy, meron ba kayong in-identify na project para dyan sa Bulacan? Wala akong ina-identify na project doon. Kaya nga yun yung sinasabi natin, kumbachero. So, kaya pala ang lakas ng loob nyo maghamon ng lie detector test. Oo, talagang hinahamon ko siya. Kahit ngayon, as we speak, pag nakikinig siya, di mag-undergo na kami ng lie detector test. Kasi mahirap yan eh. Alam mo, mahirap madaling magbintang eh. Pagka nagbintang, lalo na ako, very vulnerable sa ano yan. Napaka-easy target ko dyan. Alam mo naman, siguro gumaganti lang yan dahil nung Lunes, nung nag-hearing kami sa Senado, yan ang unang pinakulong ko. Sinayad ko ng in contempt dahil sa taasang pagsisinungaling niya sa komite. Kaya pala nung tanungin siya, ang intro niya kagad, akala niya safe na siya. Parang gano'n eh. Kasi kargado yung opening statement niya. Kasi nagkabiruan kayo ni Senator Marcoleta, di ba? Kaya nung magsisimula siyang magsalita, magbanggit ng pangalan, gano'n na naging intro niya. Yun na nga. Alam mo yung biruan. Alam ko naman nagbibiro si Senator Marcoleta nung binitawan niya yung statement na yan. Pero siyempre sa ibang tao, yung tingin nila hindi maganda. Very uncalled for yung kanya remark. Oo. So ang kaklaruhin uli natin, kung wala kayong ibinabang pondo daw, wala kayong insertion doon, wala kayong ipinropose na project sa First Engineering District ng Bulacan for 2025, ano po itong binabanggit niya? Sabi niya meron daw po siyang eto nga kasi ang optics nito may picture pa eh. May picture ng katakot-takot na perang kapit-kapit. Tapos nakakonect doon sa 30% na hinihingi daw ninyo. Hinihingi o binigay sa inyo through District Engineer Henry Alcantara, Senator. Sira ulo niyan. Panay hearsay naman yung mga sinasabi niya. Ang sinasabi niya, binibigay raw sa akin 30%. Anong prueba niya? Siya ba nagbigay sa akin? Nagbigay ba si Alcantara sa akin? Si Alcantara, hindi ko naman masyadong kilala yun. Ipinakita ho niya yung picture ninyong dalawa ni Henry Alcantara. Alam mo ka, Jerry, yung mga picture, kahit naman tumanggi ako sa magpapalitrato sa akin. Malay ko naman kung tatanungin ko ba, drug lord ka ba, gambling lord ka ba, picture sa akin. So hindi nyo personal kakilala itong si Henry Alcantara? Siguro nakilala ko, pero hindi naman acquaintance. Marami naman nagpapakilala sa akin, ako si ganyan, ako si ganito, ako si ganyan. Mahirap kasi pagka ba magkatabi kayo sa litrato, gano'n na yun, ibig sabihin magkaibigan na yun, matalik na kayo magkaibigan, hindi naman yata tama yun. So ano pong plano nyong gawin? Kanina po pinag-uusapan na namin ni Jerry na kapag kayo'y nasa receiving end ng ganitong klase ng akusasyon, tapos may optics pa na ganito, kahit na magpaliwanag pa kayo, kahit na mag-press con pa kayo, ang dating sa tao, nagpapalusot lang kayo eh. Lalo na siguro, sabi ko na, very vulnerable ako sa mga ganyan. Kasi alam mo naman, nagkaroon ako ng issue nung nakaraan. Kaya very vulnerable ako. Pero common sense lang katunyin ka, Jerry. Kung ako kilala ko yan, no, hindi ka naman talaga kilala. Kung ako may transaction sa kanila, hindi ako maglalakas loob na umattend ng hearing. Ako pa nga nagtatanong. Marami na akong na-illicit na information
sa mga resource persons. At meron na nag-warning sa akin dyan. Pag ako raw, maging very active sa pag-attend ng hearings at tanong ako ng tanong, I will be an easy target. Winarningan na ako niyan eh. So ako naman, wala akong pakialam, di ba? Trabaho ko to bilang inyong senador. Gagawin ko talaga ang ating trabaho. Actually, nung kahapon po, ang extra namin ni Combachero ay yung inyo pong eksena ni Bryce Hernandez na nasabi pa nga ninyo, anak ng pating ba yun? Yung sa dami, yung ba dinideliver yung daang milyong pera doon sa kay Bryce Hernandez nitong si Sally Santos. So sa opisina ng DPWH sa Bulacan. Sa opisina ng DPWH, kayo yung kayo yung isa sa very active doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing Kasi sa aking palagay, very outrageous naman yun na magdadala ka ng 245 million sa opisina, sa isang government office na nakakahon lang sa noodles. Hindi ba nila nahalata yun na nasalapi yung nasa loob ng mga kahon nun? Tsaka, ewan ko bakit masyadong malaki. Kaya nung tinanong ko si Sally kung nakakapag-deliver siya nung siguro mula 2022 hanggang 2025, more than 1 billion na nakukuha nitong si Bryce Hernandez. At nakita naman natin sa privilege speech ni Senator Ping Lacson kahapon, yan ang malakas magsugal. No? Doon pala 100 plus million ang pinatalo. Pero meron din silang panalo. Pati si yung JP Mendoza, antindi rin pala ng patalo nun, Senator. Siyempre, they can gamble at will dahil hindi nila pera nung bayan yan through ghost projects Pero kahapon may binanggit na pangalan ng isang staff Yung Beng Ramos. Yung Beng Ramos. Tao nyo ba yon? Yun daw ang lumalakad Parang yun daw po yung pinaka-tao ninyong nakikipag-deal sa kanila. Coordinate. Biro mo talaga, napakasinungaling yan. Una-una, wala akong Beng Ramos na staff. No? Since nung naging senador ko 2004, hanggang ngayon, as we speak, wala akong Beng Ramos na staff. May sulat kayo sa Senate Secretary? Sino yun? Senate Secretary, itong tungkol dito sa Beng Ramos? Yes, sumulat yung aking COS sa Senate Secretary. Para? Para makakuha ng record na talagang hindi ko siya staff since nung 2004 nung ako'y unang pumasok sa Senado. Hindi, pero itong Divina ano pangalan ito? Divina Garcia Ramos, aka Beng Ramos. Taga Blue Ribbon Committee pala to? Yes, staff siya sa Blue Ribbon Committee. Yes, pero hindi nyo naging staff ito? Hindi nyo tao ito, Senator? Hindi ko tao yan. Parang tapos kasi naging girlfriend yan ng isang staff ko. Araw. No. At yung staff ko, nagkaroon sila ng anak, kinuha ko ninong. So never ko naging staff yan. And I never authorized anybody to have any transaction, kung ano man transaction yan. Ano na pong naging action ninyo dito sa Beng Ramos na ito, Senator? Wala pa naman. Yun lang, sumulat ang aking chief of staff dun sa Secretary of the Senate. Saka, ang sinasabi nyo, hindi nyo staff, pero ang sinasabi nitong si Bryce, siya yung inauthorize, parang authorized representative ninyo, parang ganun ang dating Bigat naman ng binitawan niya. Talaga napakasinungaling yan. Parang nagko-coordinate. Okay, easy target na kayo. Sabi nyo nga, meron kayong nakasuhan, nakulong pa nga kayo nung nakaraan. But in fairness to you, kayo po ay na-absuelto dun sa mga kasong ito.
Sino po ang nagpapatarget sa inyo? Well, ang hula ko, meron siguro taong nasa likod niyan para banggitin ang aking pangalan. Hindi ko lang alam. Siyempre, hindi natin malaman kung sino-sino yan. Mga yan. May suspecha ba kayo? Wala pa naman. Wala pa naman, Pero no? siguradong meron yan. Meron taong nasa likod niyan. Itong lie detector test in public, seryoso ba kayo dito, Senator? In public. Oo. Saka televised. Mhm. May kakilala ako kapag matutuloy ito, i-refer ko sa inyo para mangyari ito. Kung papayag si Bryce, ano? Sana pumayag. Sana pumayag. Oo, anytime. Senator Jinggoy, last na lang. Anong nakikita niyong magiging ending nito? Nangyayari po ang House, may hearing sila na doon ay parang ang nangyayari, mga senador ang naakusan, dalawa po kayo ni Senator Joel Villanueva. Tapos sa Senate naman, ang kumanta doon, Diskaya, nagamit na forum ang Blue Ribbon para naman akusahan ang mga congressman. Hindi kaya naging war of attrition na ito? Well, makakapagtaka. Parang siguro, ang lumalabas, nagagantihan na lang pag umapir yung isa sa House at tirahin mga senador. Pag umapir naman yung sa Senate, titirahin naman mga kongresista. Nagtataka nga ako dito kay Diskaya, iba na yung tenor niya kahapon sa pag-testify niya rin sa pag-testify niya rin sa Senate noong Monday. Nung isang araw po, pinag-uusapan namin ni Jerry dito yung nangyayari po sa Indonesia, nauna doon yung sa Bangladesh, tapos ito po naman, sa Nepal naman ngayon, ang balita ay bahay ng mga politiko ang pinagsususunog ng mga Gen Z. Parang meron pong regional movement ang mga Gen Z laban po sa mga pang-aabuso ng mga isinasangkot ng mga sa corruption ng mga politiko at iba pa. Hindi nyo ba nakikita na baka ito po'y umabot sa ganong klase ng senaryo, Senator Jinggoy? Nung nakaraang linggo yata, sinugod na ng mga protesters yung bahay ni Diskaya sa Pasig. I hope hindi naman mag-trigger ng katulad sa Indonesia, katulad sa Nepal, yung mga pangyayari doon. Okay. Senator Jinggoy, salamat po. Thank you, Senator. Thank you po sa oras. Magandang umaga. Senator Jinggoy Estrada. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Naalala ko tuloy kumbatsero si Erap na-impeach. Hindi pala na-impeach sa House, pero hindi siya na-convict sa trial sa Senado dahil natigil yung impeachment. Ang pinag-uusapan po doon, mga kababayan, wetting money. At magkano? Wetting money, lang? mga 100 million plus po ang pinag-uusapan doon. Ang sinabi pa ni Erap, ginamit niya para sa scholarship ng Muslim Youth Foundation. Opo, yun po, 100 milyon nakapagpatanggal ng presidente. Nagwala mga tao. Dito ngayon, bilyon. Bilyon ang pinag-uusapan natin. At pag narinig nyo po yung, kaya pala ganun na lang ang description ni Senator Ping karimari-marim. Karimari-marim. Yung pong mga opisyal ng DPWH na nagkakasino, tapos kung paano nila mukhang ang naging sistema o scheme nung mga ito hugasan ng pera. Pilatiwing yung pera nila ay panalo sa kasino para pwede na nilang gamitin. Totoo. Kasi kapag idineklara nilang panalo sa kasino, legal na nalo sa kasino. Sabi, maparusahan man sila. Ano ba? Bawal magkasino. Sige. Maparusahan man sa pagkakasino, maliit na kasalanan lang yun.
namumuhay ka naman, nakahiga ka naman sa pera. Yun ang yan po ang yan po yung binanggit ni Senator Ping. Kaya ang tawag ko sa kanila ay BGC, Bulacan Group of Contractors. Yun ang pakilala nila. Ang pakilala nila ay sila yung subok na matibay, Subok na matatag. BGC. Mga kwan daw po sila. Parang pakilala nila, mga contractor sila. Doon sa 5 na yon, isa lang ang gumagamit ng totoo niyang pangalan. Yung iba ay puro alias ang alias ginagamit, mga kababayan. So, billion po ang pumasok sa casino dyan. Ang ipinatalo nila sa casino, pero lumilitaw, meron din silang panalo. May panalo, oo. May panalo. Kaya yung may chips to money, cash to chips. Naglalaro din talaga. Pero ang pinakamadali kasi dyan na sistema na dati nang ginagawa, maglalaro ng konti, tapos ipapalit yung chips, magpapalit ng chips na ikakash na. Bibili muna ng chips na malaki, halimbawa 1 milyon, maglalaro ng 3,000, tapos ibabalik na kagad, papapalitan na ng cash. Totoo. So ganun ho yung naging nila, modus. Kumbachero. Kaya lumilitaw dito, kumbachero, karimari-marim talaga. Karimari-marim, mga kababayan. Hindi natin nakapag-ngangalit Senator Joel Villanueva. Nakapag-ngangalit. So, what's next? Ano ba ang gusto natin dito? Mr. President, hihintayin ba natin na, halimbawa, yung ating mga kababayan na sinulatan ng BIR, mga negosyante, ng letter of authority dahil sa may kulang sa pagbabayad ng buwis, o kaya mali yung binayarang buwis, o kaya mali yung filing. Katakot-takot na panggigipit ang inaabot sa mga taga-BIR dahil nga po sa mahigpit maningilang BIR. Tapos itong mga hayop na to, makakakita ka at makakarinig ka ng ganyan. Ganyan kaya hindi ako magtataka kung Bachero. Sama-sama ang loob ng mga law-abiding citizen ng mga taxpayers. Hindi ba? Kaya nga hindi ako magtataka bukas makalawa merong mananawagan dyan na wag magbayad ng buwis. Oo, totoo yan. Di ba? Mag-boycott sa pagbabayad ng buwis. Ano mangyayari? Kaya kailangan, Mr. President, sabi sa'yo, masarap palang pumukpok dyan. Masarap palang pumukpok, Mr. President. Kailangan swift ang action dito. Ang tagal nung Independent Commission. Para nakakainip. Pinatatakam dun sa Independent Commission. Saka yung sinabi, ba't ba hindi mabuo-buo yan? Yung pong binanggit nyo mula nung July na mahiya naman kayo, okay na umpise, pero dapat po yung follow through. May follow through naman pero parang nabibitin. Naiipit sa taas. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! Ay, happy birthday. Happy birthday nga pala kay, ano ba yung binati ko pa naman kanina? Happy birthday kay Kuya Roland Imperio at kay Ate Monet Columna. Happy birthday. Yan. Kuya Mark Navarro, maganda morning. Oras po natin, Kuya Bong. Kapopoy. Dr. Jessica D. Ay, Dr. Jessica D. Maganda morning. Dr. Kenneth. Doc Kenneth. 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Tamperla at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senator Jinggoy at Senator Joel inakusahang tumanggap ng kickback sa flood control projects. Alegasyon, itinanggi ng 2 senador. Flooded gates of hell sa DPWH, ibinunyag ni Senator Ping Lacson.
BGC Boys na mga opisyal ng DPWH sinihinalang sangkot sa money laundering. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan iniugnay sa isang flood control project sa Bulacan. Pangulong Marcos nagsalita na kung bakit sinibak si dating PNP Chief Nicolas Torre. Minorya sa Senado buo na. Senator Alan Peter Cayetano magsisilbing minority leader. At 4 sugatan sa sunog sa Quezon City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Alas 7:14 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, pinangalanan ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez, sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na mga senador na sangkot umano sa anomalya sa flood control project sa Bulacan. Bukod sa dalawang senador, ikinanta rin ni Hernandez ang kanyang boss na si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at Undersecretary Robert Bernardo na sangkot sa katiwalian. Sa kanyang affidavit, binanggit nito na nakatanggap umano ng tig 30% SOP mula sa proyekto ang mga nabanggit na opisyal at umabot din umano sa 355 million pesos ang pondong ibinaba ni Senator Jinggoy Estrada noong 2022 habang 600 million pesos naman ang inilabas o ipinondo roon ni Senator Joel Villanueva noong 2023 na pareho umanong may 30% kickback. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. Si Bryce Erickson Hernandez, ang dating assistant engineer sa First District Engineering Office ng Bulacan. Sa lalong madaling panahon ay nais ni Senator Jinggoy Estrada na sumalang na sila ni Engineer Bryce Hernandez sa lie detector test matapos siyang isangkot sa di umanay pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Ayon kay Estrada, wala siyang nalalaman sa ibinibintang sa kanya kaya nais siyang mapatunayan na nagsisinungaling lang si Hernandez. Naniniwala naman si Estrada na gumaganti lang si Hernandez sa kanya. Mahirap madaling magbintang eh. Pagka nagbintang, lalo na ako, very vulnerable sa ano yan. Napaka-easy target ko dyan. Alam mo naman, siguro gumaganti lang yan dahil nung Lunes, nung nag-hearing kami sa Senado, yan ang unang pinakulong ko. Sinag ko ng contempt dahil sa taasang pagsisinungaling niya sa komite. Ang tinig ni Senator Jinggoy Estrada. Samantala, itinanggi rin ni Senator Joel Villanueva ang aligasyon ni Bryce Hernandez tungkol sa flood control project sa Bulacan.
Sa sesyon ng Senado, sinabi ni Senator Joel na walang ebidensya o resibo na ipinapakita si Hernandez para patunayan ang kanyang aligasyon. Handa rin umano siyang makiisa sa isinasagawang investigasyon sa anomalya sa mga proyekto sa pamahalaan. Sa katunayan, matagal na niyang pinupuna ang malalang problema sa pagbaha maging ang mga proyekto para tugunan ito. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Si Senator Joel Villanueva. Pinamagatang flooded gates of hell ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang kanyang privilege speech kahapon matapos na ibunyag ang mga bagong mga katiwalian o malawakang katiwalian sa DPWH. Ayon kay Lacson, ang una niyang privilege speech ay tinawag niyang flooded gates of corruption. Ngunit mas may madilim pa palang lugar ang katiwalian na naugnay dito at ito ay ang flooded gates of hell. Paliwanag niya, tampok dito ang mga nagnakaw sa taong bayan na hindi nalunod sa baha kundi sa kasalanan at moral na pagkabulok. Git ni Lacson, dapat lang na malunod ang mga ito sa dami ng kasong isasampa laban sa kanila matapos na gawin ng mga ito na impyerno ang buhay ng mga Pilipinong laging binabaha. Kabilang sa mga tinukoy ni Lacson ay ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na minanipula ang napakaraming proyekto kabilang ang isang flood control project na nagkakahalaga ng 92 million pesos. Ang naturang proyekto ay inilarawan niya na halos kalahati na ang natapos kahit 2 araw pa lamang mula ng maibigay ang notice to proceed. Wala ba tong Wala ba tong voice clip? Yung BGC, yung BGC. Wala ba? Wala. Meron daw, meron. Kung mabilis lang sanang makapag-file ng kaso, no? 5 dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, ito na yun. Ang sangkot umano sa maanumalyang flood control projects ang nagawang makapagpatalo ng 950 million pesos o halos 1 bilyong piso sa kasino. Ito ang binunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tinawag niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na kinabibilangan nina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay Lacson, mula August 2023 hanggang April 2024, umabot sa bilyong piso ang chip to cash at cash to chip transactions ng mga nasabing dating opisyal sa 13 kasino sa bansa. Dahil palang pinupuntahang kasino nito, ano? Iba-iba. 13. Pero yung kwento ni Bryce, isa lang daw napuntahan niya. Kawawang-kawawa nga. Kawawa nga eh. Git ng senador, kaduda-duda kung totoong sabay-sabay na nanalo ang mga ito ng daan-daang milyong piso o baka ginagamit lang nila ang kasino para sa money laundering scheme. Yun. Nakakarimarim na ang aming nadiskubre. These DPWH officials reached the lowest of the low and the highest of the high in the many corners of casinos across the country. On top of their multi-million peso wristwatches, signature clothes, and sneakers and whatever else lavish lifestyles, these 5 erstwhile DPWH officials of the Bulacan First District Engineering Office gained them a moniker, BGC Boys. Not Bonifacio Global City Boys, Mr. President, but rather the Bulacan Group of Contractors as they have been known to casino employees. Hindi tambay ng High Street sa BGC ang mga ito. Hell Street siguro, Mr. President. Mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024. Henry Alcantara, 4.7 million pesos. Bryce Erickson Hernandez, 189 million pesos. JP Mendoza, 320 million pesos. RJ Dumasig,
7.37 million pesos. Edric San Diego, 11.7 million pesos. Sinuwerto nga ba sabay-sabay na nalala ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay amin pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. Yun nga, yung kinukwento mo kanina. Yan na nga yun. Yan ho ang BGC Boys. BGC! Subok na matibay! Subok na matatay. Tingnan natin kung gaano kayo katibay. Konektado umano sa isang kumpanyang sangkot sa flood control project si dating DPWH Secretary Manny Bunoan, isang alkalde, isa pang dating mataas na opisyal ng iba pang dating matataas na opisyal ng DPWH at pamilya ng mga ito. Ito ang ibininyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech sa Senado kung saan ipinakita ng senador ang 2024 General Information Sheet ng MBB Global Properties Corporation. Sa dokumento lumalabas na pagmamayari umano ng Global Crit Builders ang MBB Global Properties kung saan opisyal sina dating DPWH Secretary Bunoan, Candaba Mayor Rene Maglangke at dating DPWH sa Undersecretary Roberto Bernardo. Lumilitaw din na nagsisilbing presidente at mga opisyal ng kumpanya ang mga anak ng mga nabanggit na opisyal. Ayon kay Lacson, ang Global Crit Builders na pagmamayari ni Mayor Maglangke ay nakakuha ng flood control project na nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong piso sa Bulacan. Web of family names reveals a web of stories. The 2024 General Information Sheet or GIS of the MBB Global Properties Corporation would show the following. Macy Monique Maglangke, President. Sunshine M. Bernardo, Corporate Secretary. Fatima Gay B. Bunoan de la Cruz, Treasurer. Ulitin ko. Maglangke, Bernardo, Bunoan, MBB. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Candaba Mayor Rene Maglangke, ang patriarch ng Maglangkes of Global Concrete Builders, contractor ng multi-billion peso worth of flood control projects. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanomalyang flood control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Maglangke, Bernardo, Bunoan. Ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala, itinuturing naman ni Senate President Tito Soto na magandang pagkakataon ang naging palitan sa liderato ng Senado para harapin ng ilang senador ang aligasyong nagdadawit sa kanila sa anomalya sa flood control projects. Sa gitna nito ng paglutang ng pangalan ng ilang mga senador na konektado umano sa mga kontraktor na nakakuha ng proyekto sa pamahalaan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Soto sa pamamagitan ng nangyaring rigudon, hindi na gigitna ang Senado at matutugunan ng mga senador ang mga isyong kanilang kinakaharap. Siguro magandang pagkakataon dito para kay yung mga aligasyon laban doon sa aming mga leadership namin ay pwede nilang harapin. They will be able to address it na ang Senado ay hindi nagigitna. Si Senate President Tito Soto. Alas 7:27 na ng umaga, Chityam Diapchithun. Isiniwalat na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na dahilan kung bakit tinanggal si PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa BBM Podcast, tinukoy ng Pangulo ang hindi pagkakasundo ni Torre at ng National Police Commission kaya't napilitan siyang tanggalin na lamang si Torre. Ganon. Napakasimple lang. Hindi talaga sila magkasundo ng NAPOLCOM. Talaga sinasabi niya, I don't agree with what they do. Pinapaliwanag, nag-uusap nga kami. Sabi ko, kay chain of command yan. That's the civilian authority. Hindi mo pwedeng hindian yan. Sabi niya, hindi ko talaga kayang gawin. Sabi ko, i-relieve kita. Sabi niya, what can I do? I think he was also like a good commander. He was protecting his people.
Paglilinaw pa ng Pangulo, hindi siya nawala ng tiwala kay Torre at sa katunayan, mahusay itong pulis at kailangan lang talagang mahanapan ng tamang posisyon na angkop sa kanyang husay. Susunod! Dito mo! Sino itong aktor na wala na raw gana sa kanyang live-in partner na aktres? Alam nyo kung bakit? Bakit? Talagang siyang interesado. Eto. Kuya Boy Fabian, hindi nina naman. Kaso G Jimenez. Si Kaso G, birthday nung anak niya. Ngayon? Yung panganay niya, si Emerson. Oy, Emerson. Si Kuya Pao, Kuya Pao Jimenez. Happy birthday. Oo. Itong actor daw na to na nawawala na ng gana sa kanyang live-in partner na aktres dahil sa umimpis na dibdib. Ganun? Umimpis pala yun. Baka pagka pumayat. Dati raw kasing malusog. Papayat siguro ng gusto yan. Umimpis yung dibdib. Ganun? Sino yan? Mamaya. Yan. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:30. Ang oras ay hatid sa inyo. Gamit yung N Plus Gold. Ayun. Masarap na, nutritious pa. Yun na pala yung talent niya, yung smoothie. Ayan, gamit at nasasarapan talaga si nanay. Talaga. Tama, kaya kahit mahina na ang panlasa ni nanay, hindi niya mapapalampas ang creamy vanilla flavor ng N Plus Gold. Lalo na pagka ginawa mong champurado o frozen dessert, swak na swak sa panlasa. May laman pa, soy-based, lactose-free at puno ng sustansya. Available sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Iparamdam ang tanda ng inyong pagmamahal with N Plus Gold. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:38, narito na sila. Ito muna. Umuulan pala, maulan sa labas. Nakikita kong nakapayong si Edniel Parosa habang andyan sa may Caroncio Avenue na sarado. Hindi, ano ba yung payong na gamit niya? Yun yung galing sa Rolls Royce. Rolls Royce? Iba ka. Payong na galing sa Rolls Royce. Pero sana ang ginamit mo, yung payong na ipinamimigay natin sa Malakas. Yun, DCRS. May bumuwal palang poste dyan. Nako. Sa Caroncio Avenue, RH52, Edniel Parosa. Kami na dyan! Jerry at Anthony, magwawalong oras nang sarado itong bahagi ng Caroncio Avenue dito sa Pasig City. Malapit lamang ito sa Old City Hall o yung dating City Hall at tapat mismo ng Immaculate Conception Cathedral dito sa lungsod ng Pasig. Ito'y mula nang bumuwal at bumagsak ang 4 na poste ng telco makaraang sumabit sa dumaang truck bandang alas 11:30 kagabi. Wala namang nasaktan dito sa insidente. At wala naman din napaulat na nadamay ng mga sasakyan. Pero damay naman yung koneksyon ng internet ng ating mga kababayan, mga residente dito sa Barangay Malinaw na nakasasakop dito sa lugar. Damay rin sa pagbuwal ng poste, maging yung mismong emergency hotline, Jerry at Anthony, ng Pasig City Government na 8643-0000 na hindi matawagan hanggang sa mga oras na ito. Sa halip, text muna ang maaaring ipadala ng mga Pasigenyo na masasadlak sa mga emergency sa 0962-252-1094 at 0908-899-3333. Sa ngayon ay usad pagong pa rin ang daloy ng traffic sa lugar. Kasama sa mga naiipit sa kalsada, ngayong maulang Miyerkules, mga pribado at pampublikong sasakyan gaya ng mga modern at traditional jeepney. Kausap lamang natin kanina si Kagawad Lito Apilio nitong Barangay Malinaw. Ngayon lang din binuksan sa motorista itong katabi nating kabilang lane dahil sa matinding epekto sa daloy ng traffic at papasok ng mga kabataan sa kanilang mga eskwela. Pakinggan natin siya. Ina-assistan lang namin kasi sa sobrang traffic may mga gusto pang pumasok ng mga motorista at mga estudyante para i-guide namin kung saan sila dapat lang dumaan. Kasi
gagawin natin ganyan, baka mamaya mag-collapse pa rin. So, Sa ngayon, maliban dito sa saradong kalsada, ay doble dalok sa mga motorista itong lumalakas pang pagwalan dito sa bahaging ito ng lungsod ng Pasig. Kasama pa rin si Mike Lamaban, ako si Edniel Parrosa ng Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, eto na yung mga nag-name drop, kumbatsero. Oo. Yung mga gumagamit ng pangalan sa mga para kumita. Di ba ganito yung Style. mga style, karaniwang style. Binanggit din ng Pangulo na may mga ganyang gumagawa niyan. Eto, may nahuli. Ayun. Kaninong pangalan ang ginagamit niyan? Ng dalawang nahuli na yan. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry Anthony arestado ang dalawang lalaki matapos umanong gamitin ang pangalan ni Philippine National Railways Chairman na Michael Teda Macapagal upang makapanloko sa bidding ng mga scrap materials ng ahensya kabilang ang mga bakal. Kinilala ng Manila Police District ang mga suspect na sina Hermilo Non, isang pribadong kontraktor, at Ronnie Sanchez, liaison officer ng Siliman Avenue Construction Supply. Ayon sa MPD Station 2, unang nagtungo si Non sa compound ng PNR sa Mayhalige Street sa Manila para sa bidding ng scrap materials. Tinawagan niya si Sanchez na nagpanggap umano na bilang si Macapagal. Na-aresto si Non ng mga empleyado gwardiya ng PNR habang tinangkang tumakas si Sanchez nang sumulpot ito sa lugar Mga loko, ano? Na-aresto at isinuko sa MPD Station 2. Scrap ang boy, scrap ang target nila, scrap ng mga PNR, mga bakal. May kilala tayong magaling dyan. Yung trabyesa ba? Meron pa ba silang mga trabyesa? Wala. Bakit ka natawa, boy? Ha? Yun ang inahanap eh. Oo, mukhang wala. Wala na. Marami kasi mga scrap na bakal doon eh. Oo. Dito lang yan sa Mayhalige. Ano kaya yan? Yung mga release na tinanggal? May yung mga nabebenta ba yon? Iba't ibang klaseng scrap. Ang dami siguro niyan, ano? Okay, thank you, boy. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Doon pala sa, thank you, boy. Doon pala sa hearing ng Infracom kahapon, kumbatsero, ay kinumpirma ng beleaguered Undersecretary Cathy Cabral na nakatanggap talaga ng 51 billion pesos na infrastructure funds ang First District ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Pulong Duterte. Hindi ko na-monitor yung parte na yan. Sa pagtatanong ni Manila Congressman Joel Chua, sinabi nitong si Undersecretary Cabral na ang nagre-reflect sa General Appropriations Act na 51 billion ay total ng 2020, 2021 at 2022. So tatlong taon. 51 billion para sa flood control? Para sa infrastructure naman sa Davao. Sa district ni Pulong. Itong mga panahon to, panahon ng pandemic to eh. Panahon ng pandemya to eh. Oo nga, 2020. 2020. Sinabi naman po nitong si Congressman Pulong Duterte na dinadivert lamang ng mga mambabatas ang issue, samantalang ang pinag-uusapan dapat sa komite ay ang flood control project at ang pagkakasangkot ng mga opisyal. Lagi na lang daw Duterte ang gustong makaladkad ng Kongreso. Pero ilang ng mga nakakaraan pa natin binabanggit, 'di ba, kumbatsero, na masyado tayong nakatutok sa flood control. Baka sa iba pang mga infra projects ganyan din ang nangyayari. At yan na nga, kalsada, tulay, yung kalsada, mga building, yung mga cat's eye lang na yun, mabubusit kayo. Dapat tingnan ng lahat yan. Dapat lahat. Hindi lang flood control. Ang sabi niya, legit daw ang lahat ng mga projects na ginastusan ng 51 billion. Hindi naman niya dinideny. Na meron talaga. Na may 51 billion. Para lang sa district, laki. Laki talaga yun. Sobrang laki. Samantala,
Ang NAIA daw ay lalagyan na ng 2,000 AI CCTV cameras para labanan ng extortion. RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry Katunying, kasada ng lagyan ng new NAIA Infra Corporation ng 2,000 CCTV camera na may artificial intelligence ng Ninoy Aquino International Airport kontra extortion. Ayon kay NNIC General Manager Angelito Alvarez, sinimulan na nila ang procurement ng mga ito na maaaring maisabit sa paliparan sa susunod na taon. Malakihan niya itong tulong sa operasyon ng NAIA at mabilis ding matutukoy kung may mga maling gawain gaya ng mga sangkot sa pangingikil dahil mayroon itong smart search function, behavior analysis, gayon din ang facial recognition. Sabi pa ng General Manager, pinag-uusapan na rin nila at ng Transportation Department na kasama na rin sila sa mamamahala ng mga CCTV sa paliparan dahil airport police lamang ang nagmamanto nito sa ngayon. Patuloy na rin daw ang ginagawang pagsasala ng Manila International Airport Authority sa mga miyembro ng APD at iniyak na didisiplinahin ang mga may ginagawang kalukuhan. Una nang sinibak ng MIAA ang hepe ng Airport Police District at sinuspindi naman ng 70 araw ang 5 airport police dahil sa umano'y extortion. Kaugnay pa rin ito ng una nang nabunyag na umano'y 60-40 extortion sa NAIA kung saan ginagatasan umano ng ilang airport police ang mga taxi driver doon. Ayun. Ito si Giselle Recaport sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, paano naman yung, kailan daw yung ano naman, yung mga e-gates? May nabanggit na ba doon? Oo, Jerry, ang sabi ni GM ay sa December ng kasalukuyang taon yung mga e-gate na yan. At meron din isang magandang ibinalita, yung meron din doon na ilalagay na biometric system na rin sa NAIA at possible daw na mailagay na yan sa September 14. Ayun. Ayos. Para mabilis na. Hindi na humahaba ang pila diyan sa immigration. Saka, advance. Kailan ba bubuksan yung bagong building? Tama ba? Sa 12 na. Ito, sa Biyernes. Yung bagong opisina ng immigration. Hindi ka ba kumbidado, Giselle? Parang hindi ko lang ito, tama. Alam ko kailan ito sa Biyernes nga. Jerry Katunying. Ang maganda diyan sa e-gate na bago yata kumpanyero, hindi ka nahahanapan ng boarding pass. Buti naman, no? Thank you, Giselle. Salamat sa Jerry Katunying, balik sa inyo. Pangunahing balita sa showbiz. Binabasa ko tong istorya ng Inquirer dito sa 51 billion na to eh. Binuo ko na pagbabasa, kumbachero. Nung palang pala ay uso na yung insertion. Doon sa 51, kaya umabot ng 51 billion yan dahil sa insertion, kumbachero. Ang 2020 NEP recommended sa NEP 4.6 billion lang sa buong Davao yan, First District. Tinan mo na yun. 4.6 billion 4.6 pero naging 13.7. Noong 2021, 9.6 ang NEP. Naging 25 billion. Tinan mo na. Yung 2022, 10 billion ang NEP, naging 13 billion. Tingnan mo na yun, ayun na nga. Doon pa lang sa NEP, napakalaki na eh. Malaki para sa isang distrito na makakuha ka ng ganyang billion, napakalaki na. Pero, nadagdagan pa pala ng mas malaki. Nadagdagan pa may insertion pa, kumbachero. Pero ang maganda naman dyan, kumbachero, check natin kung ano ba mga project. Kasi naghahamon naman si Congressman Pulong eh. Tama yan. Silipin na rin lahat yan. Check. Saan napunta yan? Kaya lang, ang hamon niya, i-check daw yung sarili niyong congressman. Ito, sabi niya, I challenge the Filipino people to do a background check on all Makabayan Black congressmen. And you, people of Luzon, check your congressmen first. Don't keep on watching Davao. Because the floods and the garbage are in your backyard. Ayun. Lahat yan. Tingnan natin lahat. Lahat. Ay, mga taga-civil registry ng QC, binabati kayo ni Mar Sapanta Urrutia. Sina Kuyang Sani
si Chief Salvador Carino at saka si Mr. Ken Barrera. Nandiyan daw sa kanila ay hindi mapepeke ang kanilang mga dokumento. Pinakita niya sa akin may sulat kamay, kumbatsero. Sulat kamay. Meron silang staff doon na magandang ang kamay. Sulat kamay ang ginagawa doon sa mga dokumento. Kaya kapag may nag-check, doon pa lang, makikita pa lang nila sa sulat kamay pa lang, sa sulat pa lang malalaman na kung peke yung dokumento o hindi. Yan, ayos. Eto na. Marami nang nag-aabang sa dibdibang report. Sino ba iring aktor na nawala na raw ng gana sa kanyang live-in partner na aktres? Magandang aktres. Dahil umimpis na ang dibdib. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Isang maulan na morning Luzon, Visayas at Mindanao. Mukhang maulan din dahil mukhang hindi na naseseksihan ang naturang aktor sa kanyang jowa. Usap-usapan ay baka iwan na rin ito dahil mahilig talaga ito sa sexy. Pero ang dahilan kung bakit hindi na sexy ang kanyang jowa, bukod sa nanganak na ito, ay wala na itong boob. Mukha ng lalaki ang kanyang dibdib tapos tanggal ang pagkalaki-laking silicone. Hi! Silicone lang pala yung invitation ninyo ka Jerry and Katunying sa kanya. Ganun ba? Oo. Hindi halata Silicone lang pala yun dahil wala pala talaga itong dibdib. Ngayon daw, tulang lalaki na ang dibdib ng naturang actress kaya nawala na ang kanyang kaseksihan na hindi naman nagugustuhan ng kanyang jowa. Ang actress, sino ba yan? Mukhang lalaki na ang kanyang dibdib ay 2 letra lang ang kanyang pangalan. Ano yung letra na yan? Letra? Parang may letter A ba yan? Parang apple. Apple. Tapos? Hindi apple. Munggo. Tapos yung lalaki parang, yun din. Ayoko na magpangalan ng kung sino yung lalaki. Parang, ayoko dahil umuulan. Ayoko umuulan, no? Yan ang ating DZRH show. Teka muna, halin muna kay Mami Sherry Ramirez. Ayan. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahulaan na nitong si Kuya Bong Dumali. Nadali mo. Nadali niya, gano'n. Alam nyo kaagad kung sino? Si bossing mga taga-national, Teka na, wala tuloy ano ba nangyari dito sa aking talepano? Ayun, mga taga-National Commission on Muslim Filipinos. Nakatutok daw sila. Si Director Jun Dato Ramos ng NCMF National Capital Region. Magandang morning po sa inyo. Big Lima. Nakuha ba ni Big Lima? Ating Irene Messina. Sino itong may birthday? Si Zenny Consuelo. Zenny Consuelo. Ayan, happy birthday. Happy birthday, Zenny. Kuya Boy Pabian, nakuha mo na, Kuha ba? Dapat naman. Sandali po lamang. 6 na minuto na lang. 8:00 na. This time check is brought to you. Kumbatsero ng bayan, Katunying at ka Jerry. 2x2. Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Uy, siguradong energize ang inyong bawat biyahe sa all-new Cherry Tiggo Cross HEV. Isa sa mga pinakaabot kayang hybrid electric vehicle sa merkado. Meron po itong 204 horsepower at torque na 310 Newton meters. Ang all-new Tiggo Cross HEV ay isa sa pinaka-powerful na subcompact SUV sa merkado ngayon. At mapapanatag ang loob mo sa sasakyang ito dahil nakatanggap ang all-new Tiggo Cross ng 5-star UNCAP safety rating. Bukod pa rito, ang Tiggo Cross HEV ay isa sa pinaka
feature-packed na subcompact SUV. Ilan po sa mga taglay nito itong 14 advanced drive assistance system features, adaptive cruise control at 360-degree camera. Ayun. At hindi lang yan. Meron din itong wireless Apple CarPlay at Android Auto sa Magkano yan? introductory price na 1,198,000 pesos lamang. Sa 1,200 single tank capacity ng all-new Tigo Cross HEV, aba talaga namang hindi isa kundi 2 beses mo pang kayang mag-drive ng balikan sa Manila at Baguio. Tingnan mo na hindi ka magpapagasolina. Magpabalik-balik ka sa Baguio. Ayun. At syempre, para sa worry-free na pagmamaneho, meron itong 8-year battery warranty at 5-year bumper-to-bumper warranty. Ito pong Tigo Cross HEV. Kaya, Secretary Arto Gade, ano pa hinihintay mo? Pumunta na sa pinakamalapit na all-new Tigo, pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at i-test drive na itong all-new Tigo Cross HEV. Marunong ka naman magmaneho, Secretary Arto. Talaga naman, tinitingnan ko itong mga pangyayari ngayon na ang sabi ng Pangulo ay naging institutionalized na. Lalo na yung mga nangyayari dyan sa DPWH at naging normal na yung mga pangyayari. Pero kung babalikan po natin ang kasaysayan, parang ang nagiging normal na dito sa atin itong ganitong mga pangyayari. Ngayon, mainit na mainit itong flood control projects. Nitong nakaraan, mainit na mainit ang confidential funds. Di ba? Nito lang mga nakakaraan. Noong 2010 to 2019, pork barrel scam. PDAF pork barrel. 2004 to 2009, fertilizer scam. Panahon ni GMA. 2004 to 2007, NBN ZTE broadband. Yan. 1998-2001 tobacco tax kickback. Yan yung ako, meron nga ito. Naalala nyo, yan yung yun yung sinasabing galing kay Chabit. Oo. Meron ding panahon na uminit itong BW Resources. Yung KFBR. Huweting scandal. 1998 to 2001. GSIS scandal. Ayan. FBR ito. FBR yan. Yung Centennial Expo. Ayan. FBR yan. FBR yan. Hacienda Luisita. Ayan. Mario Joseph, mukhang part na nga talaga ng buhay natin ang issue ng katiwalian. Hindi na babakbak sa atin, kumbatsero, hindi nawawala. Nakakalungkot, kumbatsero, pagka pumupunta tayo sa ibang bansa, ang nakikita na lang natin lagi ay parang naiiwanan tayo. Pero sa totoong usapan po, mga kababayan, hindi po tayo mahirap. Ang dami po nating pera. Tingnan nyo yung pera na yan. Ang dami pong pera ng Pilipinas. Pero hindi po ito nararamdaman ng ating mga kababayan. Ang nakakaramdam lang itong mga mandarambong na ito. Kaya Senator Ping Lacson, sana po totoo ang maganda ang maging ending nitong mga expose po na ito at mga investigasyon kaliwat kanan. Bagamat sabihin na po natin, pagpauna na natin, marami po sa mga nagsasalita dyan ay hindi naman kapanipaniwala dahil gusto lang nilang isalba ang kanilang mga sarili. Gusto nilang maging state witness talaga para po makalusot sa kanilang pananagutan. Senator Ping, yung sinabi nyo, name, shame, and prosecute. Sana po ang maging ending nito nasa likod ng malamig na rehas na bakal ang mga tampalasa na iyan. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na! I see friends shaking hands, singing.